Magandang gabi po mga kaibigan. So ito po meron pong nagpadala sa atin ng panel gauge, okay? So ito po ay panel gauge ng Innova. So ngayon po ay araw ng Lunes, September 2024. So shoutout po kay Boss Joel Garate. So from Pangpang, Sorsogon City. So marami na po tayong mga customer dyan sa mga taga Sorsogon. So maraming salamat po sa inyong tiwala. So ito po. So ang background po nitong gauge nitong panel gauge ng Innova ay nagbi-blink po yung T-belt, no? Tapos blackout na po siya. Ayaw na pong umandar yung RPM kahit pag-on nyo ng makina. Ayaw na rin umangat ng mga needle, pati po yung mga odometer, hindi na po makita siya. So, ang nangyayari po ito, usually, pagka malamig, lalo na sa umaga, so, ang tagal niyang magbukas, minsan umaabot ng ilang minuto, tapos kapag tumagal po, umaabot na rin po ng ilang oras bago po siya magbuhay. So, ganyan po yung description ng problema nito. And at the same time, makikita niyo po yung T-belt niya, nagbi-blink. Okay, so yun po siya. So pagka ganun po, huwag niyong papalitan ng T-belt kasi kala ng iba T-belt yung problema. Okay, so ito po yung natanggap natin, no? So ang courier niya ay J&T. So nitong mga nakaraan kasi medyo ulan. So medyo nagkaroon lang ng deformation dito sa package. So hopefully okay naman po sana yung loob, pero bubuksan po natin siya. Pag po inireturn natin to sa customer, usually nilalagay po natin dito sa ganito sa matibay na lalagyan, no? Para at least kahit paano, kahit na madagalan siya, hindi po siya mayuyupi. So post ko muna saglit, no? Bubuksan ko lang po ito. Go. Okay na po, mga kaibigan. So natanggal na po natin dito sa lalagyan niya, no? So inspectionin ko po muna, no? Okay. Physically dito sa harap, wala naman pong anything na problema. Wala naman po siyang na-damage, no? So tingnan po natin, buksan po natin itong plastic cover niya. So, kailangan po natin to ma-inspect muna bago natin i-repair to make sure lang po na walang anything na na-damage po bago po natin gawin yung itong gauge para to make sure lang po na yung ating customer na makikita po nila na talagang yung gauge nila ay maayos po natin na-receive. Okay. Madumi lang po siya pero malilinis po natin ito mamaya. So, okay. So, clear po ito. Walang damage siya. So, yung pagtatanggal lang po nito, mga naka-clip lang yan, no? I-press nyo lang po yung palabas. So, wala pong masyadong ano yan. Hindi siya ganong kaselan, hindi siya masyadong, kumbaga parang, hindi siya mababali. Ingatan nyo lang din po, no? Kasi makunat naman po yung ano niya. Yung kanyang plastic. Okay, yan. Okay. Tapos itong needle na ito, bago nyo tanggalin, lagyan nyo muna ng palatandaan, no, kung saan nakaturo yung dulo ng daliri niya. So lagyan nyo ng kahit maliit na tuldok lang or guhit ng pentel ng lapis para pagbalik nyo, may palatandaan po siya. So since ako po naman kabisado ko na, kaya kahit di ko na po lagyan siya. So ito po, ang pagtanggal po nito, diretso lang, no? Yan. Huwag nyo pong pipinitin kasi pag pinihit nyo po, kasi sira po yung rotor niya. Okay. Yan. Medyo matigas lang po, no? Tiyatiyagain nyo lang. Gamit po kayo ng pry tool. Huwag nyo lang pong masyadong magiging loose itong pry tool kasi baka biglang dumaples, mabali po yung pinaka-needle. Okay. Yan. Okay. Ganito. Alalayan nyo lang din po yung pagtanggal kasi pagka ganitong medyo matagal na, matigas na po siya. Okay. Tapos tanggalin lang po natin itong plastic nito. Okay. Tapos itong namang sa likuran po, dalawa lang po yung kanyang screw. Okay. Ito lang po talaga yung actually screw niya, no? So wala na po siyang screw niya pa. So, ayan. Tapos ito, naka-clip lang din po yan.
Tanggalin nyo lang siya. Okay. Then, ito, sukan nyo lang po dito sa tagiliran para matanggal yung... Ito, ingatan nyo po ito, babasagin yan ha. Kasi baka mahulog. Sayang naman. Okay. So, yan. Ayos naman po itong gauge niya. So, wala namang history ng repair or nabaha. Kasi pag may mga ganong cases po, minsan ang hirap na po talaga magawa. No? Katulad, meron po akong isa dyan. Na-repair na po ng iba. Kaya medyo nahirapan din ako. Yun nga lang, unfortunately, sa dami ng nasira, yun nga po. Okay. So yan, so papalitan po natin ng LED dito, isasabay na rin po natin para po at least isang gawaan na lang. Kasi usually yung mga LED natin, 5 years lang po talaga ang lifespan yan. So beyond that, bonus na po yun. At yung customer natin, nagbigay na rin naman po ng go signal para mapalitan yung LED. So ice blue po itong sa RPM at ice blue din itong sa kilometers. Ito pong gas at saka 10 kulay green. So maganda po yung kalalabasan niya. So i-repair ko po muna, then after that, pakita ko po sa inyo ulit. Okay, go. Okay na po ito mga kaibigan. So napalitan na po natin ito, itong mga pyesa po nito, no? Okay, so ito po mga pinalit natin, mga brand new po siya. Ayan, nakasil pa po. So pinalitan na rin po natin yung LED. Okay, itong gas at saka temp green, tapos yung RPM at saka kay KMH, ice blue po yan. So napailaw ko na rin po yan kanina dun sa labas kasi po kailangan po talaga ito nakasalpak sa sasakyan para umilaw po yung umano po yung ilaw. Kumbaga parang gumana po yung ilaw. Pero kapag hindi po kasi nakasalpak siya sa sasakyan, hindi po talaga siya hindi katulad ng ibang modelo. Pero anyway, napagana ko na po ito. 100% na po siya. So ngayon, i-check naman po natin kung okay na po yung mga odom, yung mga needle niya. Kung wala na rin po yung T-belt niya na blinking at makikita po natin na dapat yung odom niya ay magdi-display na. So okay, lagay muna po natin siya sa kanyang lalagyan. So make sure lang po na bago niyo po siya ilagay, so dapat po malinis po siya. No? Inisip po niyo muna mabuti. Okay. Tapos, sa kanya isalpak. Dali lang po ito, no? Click lang naman yan. Okay. Tapos, yung needle, ingatan niyo itong needle. Itong LCD. Ingatan niyo po siya. Okay. Then, salpak niyo lang ito, no? So, kapag medyo mahirap isalpak, huwag niyong pilitin. Kasi baka mamaya may tumutukod. Okay. Tapos, after nyan, ilagay natin itong cover niya. Okay? So, linisan lang po natin para mas mabukhang bago po. No? Ayan. Okay na. So, ayan. Siya nga pala, pag nilinis yun, make sure yung palatandaan ninyo, hindi po siya mabubura para hindi kayo maligaw. Mahirap po pag nabura yun, no? Hindi nyo alam kung saan sa sentro. So ilagay na po natin itong needle niya. Itong dalawang maliit, dito lang po siya sa temperature, saka sa gas. Okay. So ayan. Ito kabisado ko na po ito, kaya kahit dito na po siya lagyan ng palatandaan gamit yung lapis, alam ko na po siya kung saan siya nakatapat. Sa dami ko na po din nagawa. So ayan. Okay. Ayan. Ayan. Medyo alali lang po yung paglubog, no? Okay. Ayan. Ayan. Tapos itong pinakamahaba sa gitna po siya. Huwag po kayo magkakamali ng lagay kasi pagka nagkamali po kayo dyan, may ipit po ng cover yan. Okay. So, yan. Yan, okay. Good. Dito. Yung medium size dito sa RPM. Okay. Banayad lang po yung baon, no? Huwag nyo masyadong ikakabaon kasi baka mamaya tulad nito, napasobra yung baon.
Medyo sumasayad po siya sa plastic. Okay. Yan. Okay, yan. Ganyan. Yan. Okay. Yan. Okay, ito. Okay na rin. Yan. Yan. Okay na rin. Pero, i-align lang natin ito. Medyo hindi naka-align yan. Yan. Align lang natin sa 0. Okay. Okay na. So, yan. So, ngayon, ang gagawin nyo po, pagka naibuan nyo na po, i-rotate nyo lang po ng 360. So, para ma-check nyo po kung may nasayad. Pagka walang nasayad, okay na po yan. No? So, ilagay lang po natin sa taas. So, ganyan din po, i-rotate nyo lang ng 360 degree. Tapos, lagay nyo na sa taas. Okay? At ganun din. At ganun din. Pag may sumasayad, iangat nyo lang ng konti. So ngayon, ang gagawin natin dyan, ang sistema po dyan, kapag ka nagawa nyo po ng maayos yung gauge, dapat po yung mga needle na yan na ngayon ay nakaturo sa taas, dapat magka-calibrate na po yan. Bababa po yan, magka-calibrate yan dun sa 0. So ibig sabihin, okay na po yun, nagawa nyo po ng tama. Then pati po yung LCD niya, magkakaroon na po ng number, kung ilan po yung odometer ninyo, yung present na odometer ninyo, lalabas na po siya. So, okay. Ayan. Then, ilagay na po natin itong cover para isang gawa na lang. So, medyo gabi na rin tayo. Inabot na rin tayo mag-alas 12. No? Okay, linisin muna natin ito. No? Kasi kailangan ng customer natin ito bukas. Dahil meron yata silang kailangan puntahan. Although kahit naman po wala ito mga kaibigan yung gauge, gagana pa rin po yung inyong sasakyan. So wala pong magiging problema yan. Okay. Yan. Tapos, ito linisin lang po natin. Ito ng acrylic cleaner. Yan. Para mukhang makintab. At bago siya. Lalo na yung loob. Hindi po kasi nalilinis yung loob nito. No? Yan. Okay. Okay na to. Yan, cover na natin siya, no? Yan. Okay, malinis na. Bago na siya. Yan, okay. So, power up na natin. Nilagyan ko po siya ng antena dito sa likod, pang supply. Para lang po ma-supplyan po siya kahit wala sa sasakyan. Pagana natin. Okay. So, ayan. Okay, so ayan, tingnan niyo po mga kaibigan ha. Sa pagkakahina. Okay. Ayan. So, ayan. 1, 2, 3. Okay. Ako yung supply. Yung supply. Pause muna. Okay, go. Okay na po ito mga kaibigan. No? So yung mga needle niya nakatapat sa taas. So kapag ka nagawa natin yan, magka-calibrate na po yan ng kusa. Bababa na po. Lalabas na po yung odometer reading niya. So subukan po ulit natin. No? Okay. So tingnan niyo po mabuti. 1,
2, 3. Yun, bumaba na po. Okay, nakita nyo? Ngayon, nag-calibrate na po sa 0. Okay, so tingnan natin ang kanyang odometer. Yun. 134,756 ang kanyang odo. So, yan. Okay na po ito mga kaibigan. So, pwede ko na po itong ship bukas. So, Sir Joel from Sorsogon, maraming salamat sa inyong tiwala. So, mga kaibigan, yun pong details po ng aking paggawa. Pakicheck na lang po sa bawat description ng aking YouTube, ng aking channel. So, muli, magandang gabi sa inyo lahat at maraming salamat.